Magandang araw pong muli, mga mahal kong kamundo. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang ikalawang bahagi at huling yugto ng ating kwentong ating pinamagatang Mga Rebelde at Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Ang totoo niyan, matagal na naming balak na hinto ang pagiging mga rebelde dahil naisip naming wala kaming kalaban-laban sa mga katulad niyong mga alagad ng mga gobyerno. Kulang kami sa mga armas, subalit may mga ekstrangherong dumayo rito sa aming lugar. Mga walang puso, masasama sila, walang awa nilang pinatay ang mga kababaihan. Matapos nilang pinagsamantalahan ng mga ito. Sandali lamang, Kalito. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga ekstrangherong masasamang tinutukoy mo ay ang mga puganting mga kriminal? Oo, Tenyente. Sila nga. Kung ganoon, nasaan na sila? Isa pa sila sa pinakang rason kung bakit kami naririto sa inyong lugar, Kalito. Wala na sila, Sarhento. Katulad ng mga katrupa niyong naparitong nauna, ay nauna silang biniktima ng mga kampo ng dilim na mga asong mga aswang na pinamumunuan ng mga katutubong isinanla sa dyablo ang kanilang mga kaluluwa. Wala silang pinipili, mapasundalo o katulad namin, basta't sila'y inatake ng matinding gutom sa tuwing sasapit na ang gabi. At ang dahilan kung bakit naging mga kampo ng dilim ang mga katutubong mga aswang na yun, dahil lamang sa sakit ni Gimbo. Sakit na wala ng lunas. Ano? Papaanong dahil lamang sa sakit ay nagawa nilang isanla sa dyablo ang kanilang mga kaluluwa? Katulad ng sinabi ko, Sarhento, wala ng lunas ang naging sakit ng kanilang pinunong si Gimbo. Tumawag sila at sumamba sa kanilang kinikilalang Diyos, pero hindi nagkaroon ng himalang gumaling ang malubhang sakit ng nooy matanda ng si Gimbo. Bukod pa sa hindi napagaling ng kanilang Diyos si Gimbo, ay napeste pa ang lahat ng kanilang mga pananim o mga pinagkukunan ng mga pagkain. Nagkaroon din ng sakit ang ibang mga katutubo, mga bata at matatanda na parang piniste ang kanilang lahi. Hanggang sa hindi maglaoy, napilitan ang magpasya ang anak na panganay ni Gimbo. Hinipon niya ang lahat ng mga katutubo at sinabi nito sa kanilang lahat na talikuran na ang bingi at walang kwentang Panginoong sinasamba nila at iaalay nilang lahat ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. Upang gumaling ang lahat ng mga may sakit, isa na nga doon ay ang kanyang amang si Gimbo. At upang mawala na ang peste sa kanilang mga kabuhayan, winasak nila ang mga rebulto sa altar at pinalitan ng rebulto ng demonyo at iyon ang kanilang sinasamba. Hanggang sa ngayon, nagkatotoo ang mga sinabi ng anak ni Gimbo na wala ang mga sakit ng kanyang mga kalahi, maging sa kanyang ama, at bumatat lumakas pa ang kanyang ama, maging ang kanilang mga kabuhayan ay mas lalo pang namungat bumalik ng higit pa kaysa sa dati dahil sa yun ang ipinangako sa kanila ng demonyo. Ngunit alam naman nating lahat na tuso ang dyablo. Hindi ito papayag na walang kapalit ang lahat ng yun. Pinalakas sila nito at pinalis lahat ng kanilang mga karamdaman, kapalit ng kanilang kaluluwa at pagiging mga asong aswang. At upang manatili silang malakas at bata, ay kinakailangan nilang magsabog ng lagim. Sa paraang papatay sila at kakain ng mga lamang loob ng mga tao bilang mga aswang. Yan pala, Kalito, ang dahilan kung bakit sila naging mga aswang o mga kampo ng dilim. Oo, Sarhento, napakababaw ng kanilang dahilan at hindi nila totoong sinampalatayanan ng kanilang Diyos at nagawa pa nila itong talikuran. Tama ka riyan, Tenyente. At iyon ang dapat nating gawin sa ngayon. Sa pinagsamang lakas ng ating grupo, mga rebelde at mga sundalo ay pupuksain natin ngayong gabi ang mga asong mga aswang na yon. Pagkatapos na sabihin yon ni Kalito sa kanilang dalaway,
lumapit na ang redyuma ng mga sundalo sa kanilang tatlo at nagwikang, "Tenyente, tatawag pa ako ng backup sa ating impilan." "Hindi na, Sargento. Dahil paniguradong hindi tayo paniniwalaan ng mga yon na mga aswang ang ating pupuksain ngayong gabi at hindi mga rebelde." Nagsalita naman kagad itong si Sargento Baldemar at sinabi nitong, "Tama si Tenyente, at maaaring pagtawanan pa tayo ng ating mga kapwa mga sundalo at sasabihin baka tayo ay nagbibiro." At pagkatapos noy, isa-isa nilang inilubog ng mga sundalo at mga rebelde ang dulo ng kanilang mga baril sa putik na nasa tubugan ng kalabaw, at meron din silang mga tig-iisang mga matutulis na mga bagakay o mga kawayang gagamiting pamuksa sa mga kampo ng dilim. Matahimik ang paligid ng kampo ng mga rebelde, kung saan ay nasa loob noon ang dalawang mga grupo at pare-pareho silang mga nakahanda na anumang oras na aatake ang mga asong mga aswang. Bilog na bilog ang buwan at nagmistulang kulay dugo kung titingnan ang mga ulap sa kalangitan. Subalit ang matahimik na gabi ng mga oras na yon ay napalitan ng mga sunod-sunod na mga yabag, mabibilis na mga yabag sa paligid ng kampo na parang nagmumula sa mga tumatakbong maraming bilang na mga asong mga agresibo at ang biglaang pag-alulong ng mga aso. "Magsipaganda kayo, Tenyente. Nasa labas na sila." Ang pabulong na pagkakasabi ni Calito hindi lang sa mga sundalo kundi maging sa kanilang lahat na mga rebelde. Mabibilis sila, Tenyente, at parang napakarami nila. "Tama ka riyan, Sargento. Pero tatagan mo ang loob mo. Sa oras na buksan ko na ang pintuan, ay lalabas ako ng kampong ito. At kagaya ng ating napag-usapan, lahat tayo lalabas ng kampong ito upang harapin silang lahat." "Teka lamang, Tenyente. Bakit, Calito? Ako na ang mauunang lalabas ng kampo." Tatanggi pa sana si Tenyente Guerrero, ngunit nagpilit itong si Calito. Tumayo ito't sinipaan ang pintuan ng kampo at kaagad-agad siyang lumabas. Ipinaputok niya sa madilim na bahagi ng paligid ng kampo, sa labas mismo ng kampo, kung saan niya nakikita ang mga di mabilang na mga matang nagbabaga. Ang kanyang mahabang armas. Kasunod noy, sumunod kagad sa kanya sina Tenyente at ang mga sundalo at mga rebelde. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging pinaghalong ingay sa labas ng kampo o sa mismong lugar na yon. Ingay na nagmumula sa mga putok ng mga baril at mga ingay galing sa mga tinamaan ng mga balang mga asong katutubong mga aswang. Nangingisay-ngisay ang mga ito sa lupa matapos tamaan ng mga bala at tinatagpas kaagad ng mga sundalo at rebelde ang ulo ng mga ito. Ngunit hindi nagpapadaig ang mga kampo ng dilim dahil marami rin sa mga sundalo at mga rebelde ang napapatay ng mga kampo ng dilim at nasasakmal ng mga ito. Mabibilis ang mga ito o ang mga kampo ng dilim, subalit mas mabilis na bumabaon sa iba't ibang parte ng kanilang katawan ang mga bala ng mga baril, dahilan upang manghina ang mga ito pag hindi tusok ng bugakay o ng pinatulis na kawayan, at mga bala ng mga baril ang tumatama sa katawan ng mga aswang na yon ay ang talim ng mga itak ang kumikitil sa kanilang mga buhay. "Hindi maaari ito. Paano tinatabla ng mga bala ng mga baril galing sa mga rebelde at sundalo ang katawan ng aking mga nasasakupang mga aswang? Paano napaghandaan nila na kontra ang bisa ng mutyang sakunat ng katulad naming mga aswang? Hindi. Napaghandaan nila ang aming pagsalakay ng mga rebelde at mga sundalo. Kakaunti na lang ang bilang ng aking mga kasama. Delikado. Kailangan ko nang umatras. Lilisanin ko na ang lugar na ito." Ang sabi ng pinuno ng mga katutubong mga aswang na si Gimbo. "Hindi ka makakatakas, Gimbo. Dahil ito na ang nakataktang gabi ng inyong katapusan. Ang katapusan ng mga katulad ng mga kampo ng dilim." Ikaw, Calito, hindi mo ako mapipigilan. Tatakbo ako at iiwan ko na ang lugar na ito. Papuputukan kita, animal kang aswang. Pumalingaw-ngaw ang putok ng baril galing kay Calito
Baliwala yung bilis ng bala mo, Carlito, sa bilis ko, ha? Hindi ko siya tinamaan ng bala dahil bigla na lang siyang naglaho sa aking paningin. Nasaan na siya? Nagkubli ang pinuno ng mga aswang sa likuran ng malaking puno at kanya na sanang tinangkang iwan ang lugar na yon. Ngunit, may pumawang pinatulis na kawayan sa aking dibdib at pumaw nito sa aking likuran na naging dahilan ng pagkatuhog ng aking puso. Nanghihina ako sa matinding kirot at kati ng kawayan. Bago tuluyang nalagutan ng hininga, ang pinuno ng mga aswang ay kanyang nakita at narinig ang nasa kanyang harapang nagsasalitang si Teniente Silvestre Guerrero. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon ay maiiwasan o matatakasan ng mga katulad niyong mga kampo ng dilim ang inyong kamatayan. Animal ka! Pagkain ka lang para sa akin. Napatay niyo man kami pero marami pang mga kampo ng dilim, mga aswang ang papalit sa amin at isisilang ng aming Panginoong si Lucifero. Hangal kayo! Hangal kayong mga aswang! Tinagdad ni Teniente Guerrero ng mga bala ng kanyang baril ang buong katawan ng pinuno ng mga aswang, ang matandang katutubong si Gimbo. Maraming mga bangkay ang kumalat sa paligid, mga pinaghalo-halong mga bangkay ng mga aswang, mga rebelde at mga sundalo. Ngunit minsan pang napatunayan ng pangyayaring ito na kailan may hindi ganap na magtatagumpay ang masama sa mabuti at hindi kailanman maghahari ang kadiliman sa mundo. Ano pong plano niyo ngayon, Carlito? Kayo, ng mga kasamahan niyo. Teniente, katulad ng mga sinabi ko noon, hindi na kami magiging mga rebelde dahil nanaisin na naming mamuhay sa lugar na ito ng normal. Bilang mga sibilyan, kapiling ang aming mga pamilya, mga asawa at mga anak. Ika lamang po, Carlito. Ba't hindi namin nakita rito ang inyong binabanggit na mga pamilya? Inilayo namin sila rito, Sargento, at nagpaiwan kaming mga kalalakihan para labanan ng mga aswang. At Teniente, Sargento, maraming salamat sa inyong ginawang pagtulong sa amin. Hindi namin makakayang talunin ang mga aswang kung hindi sa inyong malaking tulong. Maraming salamat din sa inyo, Carlito. Pinatunayan lamang ng pangyayaring ito na maaari pang magkasundo at maging mapayapa ang ating bansa kung lahat ng mga rebelde ay katulad ninyo o ng inyong grupo. Tama ka riyan, Teniente. Salamat muli sa inyo. Mga mahal naming kamundo, dito po nagtatapos ang ikalawang bahagi at huling kasaysayan ng ating kwentong ating pinamagatang Mga Rebelde at Mga Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Maraming salamat pong muli sa inyo pong ginawang pakikinig, pag-like at pag-subscribe sa ating channel na ito. Hanggang sa muli po, magandang araw o gabi po sa inyong lahat.